Kapag hinahamon kayo ng mga ula na yan na kakasuhan kayo sa korte ng small claims, sumang-ayon kayo, pumayag kayo. At huwag kayong matakot, huwag kayong magpaka-stress, huwag kayong magpaka-depress sa mga sinasabi na nakakasuhan kayo, no? It's mas maganda nga na kasuhan kayo sa korte para magkaliwanagan kung tama ba yung mga interest na ibinapataw nila sa inyo. So, talakayin natin sa video ito at bibigyan ko kayo ng advice about sa ganitong klase ng harassments nila. Magandang araw po muli. Ito po inyong lingkod ka, Johnny. At muli maglalambing po muna ako sa inyo na pakipollow po yung aking mga social media account. Ang Facebook, TikTok, at ang aking YouTube channel. At kung nagustuhan nyo at tulungan kayo ng video ito, pakilike na rin po. Tapos i-share nyo na rin sa ibang mga OLA victims para magkaroon sila ng ideya kung paano nila haharapin yung mga ganitong klase ng mga harassment. Tapos hit nyo yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na ginagawa natin dito. So yun nga, no, hinahamon kayo. Lagi kayo tinetext, lagi kayo tinatawagan, lagi kayo mini-message. Pag hindi ka nagbayad sa amin ngayon, kakasuhan ka namin ng small claims. Kakasuhan ka namin sa small claims. Tapos meron pa slash estapa, something like that. Dalawa raw ikakasa nyo, no? Actually, I will give you an advice na mas okay nang samahan kayo o sampahan kayo ng kaso at samahan nyo sila na harapin sa korte yung mga ula na yan na sobra-sobrang maningil at exorbitant. No? Ibig sabihin yung sobrang taas ng interest na ipinapataw nila dyan sa inyo. No? I will give you some shared experience sa inyo noon. Nasa Digito. No? Sobrang tambak na ako ng mga ganyang klase ng messages, text messages na halos araw-araw ko nakakatanggap ng ganyan. Lahat ng araw sa akin i-charge yung mga nagastos nila dahil attorney's fees, yung mga nagastos daw nila. Almost 2023, no? Before that, araw-araw ako nakakatanggap niyan, totoo lang. At hanggang ngayon, wala naman nagsasampa ng kaso sa akin sa small claims, which is, ang advice kasi sa amin nga ng attorney doon sa PNP by that time, no? Tanggapin nyo yung kaso. Kung kaya nilang harapin. Basta dumaan sa tamang proseso, yung paniningil. Katulad ng pagpapadala ng demand letter, kailangan sagutan tayo. Kasi kailangan natin sagutin yung mga demand letter na yan kung how we will have a legal settlement. Ang problema, tandaan ninyo, no? Sa sobrang taas kasi ng interest ng mga yan, takot nang humarap sa korte ang mga yan. Diba? Kasi alam nila matatalo sila I will give you some article na maaaring makatulong sa inyo. Bibigyan ko kayo sa mga susunod na videos ko na yung about sa mag-asawang Bira Mall tsaka sa isang Metropolitan Manila Lending Company yata yung pangalan natin, if I remember it correctly. Nasa sobrang taas ng interest nila, no? Nung nasa korte yan. Almost 36% per annum, kung tama ba yung pagkakaintindi ko doon sa article na yon. Per annum, 36%. Natalo pa yung lending company per annum na yun. Kasi nga sobrang exorbitant at sobrang taas ng interest na halos 1 million na yata yung naibayad. Ang nangyari, yung hatol ng korte, ibinalik yung sobra. Tapos itinama lang yung utang at binigyan lang yata sila ng tamang interest about that. Yun ang naging hatol ng korte. Most of that time, sa mga ganyang klase ng mga exorbitant interest, hindi hindi papaboran ng korte yan. Lalo yung ginagawa nito mga OLA na to. Example, best example, Digito, di ba? Cash Express, OLP, Pinbro, Manicat. Example ko lang ng mga OLA yan na sobrang tataas ng mga interest, no? At which is na ayaw humarap ng mga yan sa court dahil alam nila sa sarili nila na hindi pabor sa batas yung kanilang sinusunod. Biruin mo, babayaran mo sila for 1 month, magkano? Example fee sa akin, 3,500. Magkano binayaran ko for almost a month? Dapat madoble yun. Maibalik sa kanila yung buong 3,500 tapos may bayad ka pang 2,200 na which is lumalabas siya na parang 5,700 a month. Almost double na, di ba? Almost 50% naman. Tapos ngayon, nagbago pa sila ng style. Naging 7 days na rin sila sa pagkakaalam ko dahil meron nag-message sa akin na partial daw, 7 days. Pero mo, style quick lang rin, di ba? Style quick lang, muka-muka, 7 days, di ba?
Na which is, dapat ito yung sinisilip ni SEC. Dapat meron silang tao dyan, minomonitor, mangungutang din sa kanila. Tapos kung napansin nilang ganyan kataas na patawag nila sa SEC, di ba? Ba't ganyan nalaki ng interest niyo? Medyo, yun yung kulang na aksyon na nakikita ko doon sa SEC. Pero mo, naghanap ng 7 days. Nawawala yung essence ng 1 month o ng 30 days. Tapos, i-ads nila, papakommercial nila sa mga YouTube, sa mga Facebook, sa TikTok, na sabihin nila sila ay payable in 120 and 180 days, di ba? Tapos pag nangutang ka 7 days, oh my goodness, di ba? SEC, medyo yun na nang silipin nyo, no? Alam ko nung ginagawa nyo na yung tungkulin nyo ngayon, nagre-revoke na kayo ng mga lending company, pero parang may kulang lang sa tulak. Konting push pa, para mas maintindihan namin na talagang ginagawa nyo na ng maayos talaga yung trabaho. Kasi ahensya kayo ng gobyerno saan ba nanggagaling pinapasahod sa inyo? No? Hindi ako nanunumbat, katotohanan lamang tax, di ba? Saan ba nanggagaling yung tax? Sa amin, mga nagtatrabaho. At kami yung mga client, kami yung mga nagpapatakbo ng mga ahensya ng gobyerno na kung saan, siyempre, then yun nandito ko. And then, sabi nga sa inyo, I will just give the knocking on the door of the SEC na silipin nyo yung mga ganyan. Kasi ang dami, sobra. Almost 90% ng mga OLA ngayon i-loan shark. Tapos, sila pa yung may gana na manakot, mangharas. Kaya nga sabi ko sa inyo mga kadyani, I will give you this advice na kapag hinaharas kayo na tinetext kayo ganyan, small claims, pakasuhan kayo sa korte, papakulong daw kayo, walang nakukulong sa utang. Huwag niyo masyadong intindihin. Okay? Kung wala kayong pambayad sa ngayon, huwag niyo munang pilitin yung sarili niyo. Tama naman, si Boss Ray, kaibigan Boss Ray, shoutout sa'yo. Pag-ipunan nyo, tsaka nyo bayaran. Ngayon, kung kakatuwiran ninyo, dadahilan nyo, naharas na ako, bayaran ko pa ba? It's up to you. Ako man, naharas ako, di ba? Sabi ko sa inyo, may pinail nga ako sa PAO, pero wala pa akong update kasi kulang sa complaint. Kasi ngayon, sa totoo lang, no, ang korte hindi na basta-basta mag-aano yan kung isang tao lang yung magko-complain. Kailangan kasi yan is the numbers. Yung tao magko-complain, yung tao, yung kailangan magdagdag ng mga tao pa para sa mga complaint sa isang lending o OLA company. Diba? And then, kung nakakatanggap kayo, just ignore na lang muna. Hanggat walang dumarating sa inyo na summon galing sa korte, as in talaga yung legit, hindi yung manggagaling sa email na pangalan is jenilyn@gmail.com at wala namang domain website na ibinibigay sa inyo, yung isang lending company o isang OLA. Huwag kayong maniniwala kasi tao lang yan. Agent lang yan na pinipili kayo magbayad. That's pinupush kayo na bayaran ng buo yung utang ninyo kahit na sobra-sobra na yung mga interest na pinapataw nila sa inyo. Tandaan ninyo na para sa akin, ito advice, a piece of advice ulit. Ang technique diyan para mabayaran nyo kung sakasakali mga digito, hintayin nyo mag-offer ng principal amount. After 3 months, huwag nyo bayaran. Ito advice ko lang. Ibig sabihin, huwag nyo bayaran yung utang. Para mabayaran nyo lang yung principal amount, hayaan nyo sila ang mag-offer sa inyo. Okay? Kasi sa akin, napansin ko, after 3 to 4 months, 5 months, bigla nag-o-offer, principal amount na lang daw babayaran ko. Hindi na ako kakasuhan. Diba? Yan yung mga technique ng mga yan Takutin ka muna, takutin. Tapos pag di nila kaya yung tao, parang di sila pinapansin, di sila nire-replyan. Ayun, bigyan ka na ng offer. At least, yung offer na yun, naipon mo na. Diba, kunwari, 5,000, naipon mo na sa loob ng ilang buwan. Sa loob ng isang buwan, meron ka 1,000 na itinatabi. Tapos ma-handle mo yun, sakto, binigyan ka ng 5 months ultimatum. Bigyan ka namin ng principal amount offer. Bigyan mo yung 5,000 ngayon. Wala ka ng utang, di ba? Ibayad mo doon sa apps, doon sa agent na pupunta sa bahay ninyo. So yun, sana nakatulong ang video ito. Muli, maglalambing ako sa inyo na pakipollow po ang mga social media account, Facebook, TikTok at ang aking YouTube channel. Maraming pong salamat.